Magandang umaga kaibigan, muli niyo akong samahan dito sa aking agrikultura. Ngayong araw po nito tayo po ay magpapaararo ng ating bukid for rice production po, second cropping. Ang gamit po namin ngayon ay isang rotavator machine, diesel engine. Yanmar po siya. So after po tayo makapag-araro dito sa ating bukid, pagpapahingiin po natin ng isang buwan para po masigit na mabulok ang mga damo at ang dayami. Then after po nun, tayo po gagamit ng isang hand tractor po at ang suyod. Kamukha ng ginagawa ng ating kasama na operator. Nag-hand tractor po siya. Binabasag niya po yung mga matataas na level na lupa. Yung pong suyod po na nasa likod, yung po yung nagdidiin doon sa mga damo at pagpapatag doon sa mga matataas na portion na lupa. So itong location po nito, itong area nito, yan, kung mapapansin po ninyo, maraming lupa na nakaangat doon sa tubig. So yan po yung dinadaanan ng hand tractor para mabasag. Pagka nabasag na po siya, ganito po ang mangyayari. Pantay na po siya. So after po nito, 3 days po, muli natin uulitin. Yun po yung last na procedure dito sa larangan ng agrikultura, yung tinatawag ng paglinang. Ito po yung ating rice field. Yan. Ginagawa po natin ngayon, naglalan preparation po tayo para sa rice production. Nung pong last 2 days po, tayo po nagpaararo. Ang gamit po natin yung Yanmar na malaki. So ngayon po, ang gagamitin po natin ngayon, ang ginagamit natin ngayon, yung pong hand tractor para mabasag po yung mga lupa. Ayan o. So dito sa ating rice production po, sa land preparation po, 3 beses po tayong nag-aararo ng lupa. So yun po yung una, pag-aararo. Pangalawa po, pagbabasag. Pamukha ng ginagawa ng ating kaibigan ngayon. So after po nun, tayo po magpapatag or linang naman ang tawag doon. So malalaman natin, indikasyon dito sa ating lupa para maganda ang ani natin. Level po ang lahat ng ating lupa. Pantay-pantay po siya. Wala po tayong nakakitang kamukha ng ganyan. Yan. Maraming lupa pa. Ngayon, sa final po niyan, paglinang, wala na po tayo makakita ng lupa dyan. Pantay po yan. Yun po yung indikasyon na maganda po yung ating land preparation dito po sa ating bukid. Puntahan natin at may nakita akong maraming ibon. Tara. So yun po yung nakita natin, yun po yung mga ibon, tagak ang tawag dyan. Yan. So kaya nandito sila sumasabay sa nag-hand tractor dahil maraming mga kulisap na nalalaglag or nasasama sa pag-aararo. So yun po yung kinakain ng mga ibon, yung mga kulisap. Ang dami ah. Ayan. Sumusunod sa hand tractor po yan, yung mga ibon na yan. Kasi nga, maraming kulisap silang nakakain. Kaya, sumusunod sila. Medyo mailap po yan. Pagka lalapitan natin, lilipad na sila. Ayun o. Ang dami. Lapitan natin. Nagliliparan no. Dito sa ating rice production, meron tayong nakatanim na mga mangga. Ayan. Nasa 80 mango trees po siya. So, ang ginagawa po natin dito, intercropping po tayo para yung kita ng sa agrikultura, mas malaki po yung income. Kasi kung palay lang aasahan natin, medyo maganda rin, pero mas maganda kung intercropping, mas malaki ang add-on ng kita natin.
natin. Puntahan natin yung nag-hand tractor. Lumipad. Mailap talaga. Ayan yung ibon, no. Maglilipad sila, maghanap sila ng makakain nila na madadampot na insekto or kulisap, no. Nagda-dive. Pag nag-dive po sila, ibig sabihin po nakahanap sila ng kanilang makakain na insekto or kulisap. Magda-dive ulit yan. Medyo mailap lang kasi. Sundan natin itong isa na ito. Ayun. Ayun. Meron siyang pagkain. Dito sa bukid yung mga ibon na gala, ayan, kain sila ng kain. Sunod siya nag-hand tractor. Dive. Oops, lupas, babalik. Wala siyang nakitang insekto. Ayun. Ayun. Nakita niyo yung kaibigan na yun, yung ibon na yun. Kanina pa yung mailap kanina pa yung ikot ng ikot dito sa ating inaararong or nabasag na bukid sa rice field. Lilipad, bababa, lilipad, bababa. Siguro dito sa portion nito nakita nila na marami silang makakain na insekto or kulisap, kaya dito sila nagtagal. At siguro mag-asawa yan dahil lagi silang sabay bumaba, sabay lilipad. Ayan, kain sila ng kain. Paki-magnify na lang kaibigan yung ating focus sa ating ibon para makita nyo maigi. Medyo malayo kasi at mailap, mahirap makuha ng footage. Kain lang sila ng kain, tuka ng tuka. Ito na po yung ating finished product or natapos na gawain dito sa ating pagbabasag ng lupa sa bukid, sa rice field. Ayan. Kung napapansin po ninyo, medyo meron pang konting mataas na portion. Pero 5% na lang po yan na ating papantayin sa ating paglilinang. Yung pong paglilinang na tinatawag, yun po yung pagpapatag. So pag napatag po yan, wala na po tayong makikitang nakaangat na lupa, or kailangan po lahat ng ating linang ay nakalibel. So muli, yun po yung indikasyon na maganda po yung ating level or pagpatag ng lupa bago natin sabugan dito sa ating palayan ng ating palay. Yan. Naganda na yung kanyang itsura. Dito sa portion nito medyo mataas yung ating tubig. Ayun tumatapon ayun, kumakabila dito. Ngayon pag naglinang po tayo sa pagpapatag, kailangan may tubig. Mas magandang maglinang na merong tubig kahit bahagya lang. Gawin natin dito, baka makaubusan tayo ng tubig kasi 3 araw pa tayo maglilinang Papalipas muna tayo ng 3 araw. Takpan muna natin, harangan natin yung tubig. Yan. So yung tubig dito sa kabila, hindi na siya pupunta dito. So mamaya natin naayusin ang final nito. Lalagyan tayo, kukuha tayo ng pala para maayos natin maigi.
Hanap pa tayo ng mga butas. So ito pa, meron pa tayong nakita isang butas sa pilapil. Malakas din to ayun tumatapon. So ito naman ang galing dito sa isang pitak na ito. Ngayon may butas, tumatapon yung tubig natin. Minsan or kadalasan yung butas nito kitang kita papasok siya dyan, lalabas dito. So maubusan tayo ng tubig para sa isang lokasyon nito. Itong butas nito, kung hindi kinalkal ng daga or palaka or susohong, ayan, siyempre pagka dumaan yung tubig sa butas, palaki ng palaki yan kaya ang gagawin natin dito, tatakpan natin ulit. So ang gagawin natin dito, kaibigan, wala pa tayong dalang pale. So aapakan na lang natin yung butas maigi para masaraduhan siya. Yan. So aapakan natin. Yan. Yan. So, wala na. Wala nang butas, wala nang daloy, natakpan na natin. So yung kabila, ganun din gagawin natin, kabilaan. Ayan, pinagbahay nga siguro ng ng palaka. Ayun, laki laki ng butas Ayan. Pakan natin. Ayan. So yun, okay na. Wala nang butas. Ito po yung ginamit namin sa aming rice field sa pagbabasag. Isang Yanmar diesel engine po siya. So ito yung kanyang talim. Tapos po, ito naman yung ating suyod sa likod. Sinuyod namin muna para maging maayos ang bawat galaw namin dito sa bukid. Yan. Pag-aari ng aming samahan sa Kooperatiba San Ildefonso, medyo matagal na serbisyo. Gumawa nito, hindi pa naibalik ng aking operator. So mamaya ayusin natin yan. Kailangan magbawas tayo. Magbabawas tayo ng kahit kalahati na tubig maitapon. Yan. Obligado po na tayo magbawas ng tubig pag maglilinang. Para po yung habang naglilinang o nagpapatag yung ating operator ng hand tractor, yung pong mga damo ay mabaon doon sa may putik. Malalim ang tubig Ito na po yung tinatawag na paglilibel ng lupa or paglilinang. Ang gamit po namin ay isang hand tractor ulit at paleta na po ang aming ginagamit. Kamukha ng nakikita po ninyo, yung pong inaapakan. Yung po yung isang kahoy na may spike na bakal. Siya po yung nagdidiin doon sa lupa para makayod at maging level yung pong portion ng mababaw or mataas. Yung pong tubig naman ay nagtataboy sa mga lupa. Yan po yung paglilinang, pagpapatag sa ating rice field. So ito na po yung ating finished product nating ginawa dito sa ating paglilinang dito sa ating rice field. Kung napapansin po ninyo, wala na po tayong nakikitang portion na lupa na mataas. Ayan. So indikasyon po yon, pagka-level na po yung ating mga lupa, ay maganda po yung ating pagkakalinang dito sa ating bukid. So bukas po tayo po ay magkakanal para tumapon po yung ating tubig, at pwede na rin po tayo magsabog ng ating bini bukas po ng umaga.
Sana po inyong naibigan ang aking munting video na aking ginawa sa larangan ng agrikultura. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aking channel. Huwag na rin pong kalimutan mag-subscribe at mag-like. Isang magandang araw po sa inyo. Mabuhay!